sa kabutihan ng ating Panginoon. Dahil for the past 2 weeks na start ko po sa work, it's not easy, I might say, but God is so good. And siya po yung nagsusustain sa akin. Like this, natong last week, sunod-sunod po yung challenges sa katrabaho, sa resources na meron ako. There's this time, nung maulan po, biglang ayaw na lang yung personal computer na pinahiram ko sa akin. Like, ayaw ko connect sa wifi. So, syempre stressing kasi hindi mo alam kung anong gagamitin mo for tomorrow. Eh, yun yung pinaka magagamit po talaga sa work. It's the computer. Eh, hindi po nag-work. Pero I thank God because truly that He knows what I need. And He sees everything. I only see that like a part of a keyhole na yung PC hindi pwede, but God sees everything. May solution na siya. And so, He sends me the right people. Yung kuya ko po na IT, siya po yung ginamit ni Lord to provide para makapag-work pa rin ako the next day. And I thank God because I have my parents, like that night, sabi ni Kuya, kailangan mong bilhin to para mag-work yung PC, para makapag-connect sa Wi-Fi. Like, I was so focused doon lamang sa problem. And hindi ko nakita kung ano yung pag-provide ni Lord that moment. But then after that storm, I saw God's goodness. Like, I thank God for my parents going out, even if it's like raining hard. They went to CB Mall and SM to buy that small part para po may magamit ako. And salamat kasi kahit yung kuya, yung ginamit po ni Lord na kuya ko, umuulan, nakakawag po niya yung isang yung sa kamay niya, hawak po niya yung umbrella, tapos nagmumotor po siya. I saw him when he entered that house and I was like, Lord, thank you for these people. Thank you for the people that I'm surrounded with because truly that you know what I need. And thank God because nakapag-work po ako that day and even sa kalakasan, sa pag-adjust sa transition, sa bagong season. Salamat sa pag-sustain ng Panginoon because I could truly see His goodness and hindi lang siya mabuti kahapon, mabuti siya kahit ngayon at sa mga susunod pang panahon even if we can't see it yet. Okay? So, salamat sa Lord dahil in the midst of everything, siya nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ko. And so, sa Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat dahil tunay nga na siya ang Diyos nating buhay. Yun lamang po. To God be all the glory. Karang ito testimony to Minggan. So, Minggan, kita ato naman umatin di karuman. Marami naman silang umatin at ang panalangin ko lang doon, gusto ko isulat ng banal na espiritu yan eh. Matayo na ang simbahan sa Minggan. Yun ang panalangin ko talaga sa Panginoon. Na magkaroon, ang lupa, may lupa na doon, kailangan problema yung daanan na lang. Kaya lang ang gusto ko lang talaga, ang prayer request ko lagi, magkaroon ng tahanan ng Diyos sa Minggan. Yun ba? At alam ko na ay sasakupin ng Panginoon siguro lahat ng mga kailangan na maligtas doon, lalo yung lipi na kung saan doon nag-open ang Panginoon. Kaya minsan tayo yun kaya nalulungkot minsan dahil mayroon pa na kailangan na ayusin pa rin ng Panginoon doon, na kailangan ako ay gagamitin ng Panginoon doon, pero hindi ako yung pastor doon na magpermanente. Yun ang panalangin ko sa Panginoon, maayos lahat. Iiwanan ko yun sa pastor na yun na mag-ubi sa Diyos, mag-ubi rin sa organization. Yun lang po. Kaya kung may nais dyan, maghanda-handa na kayo kasi yung revelation ng Panginoon, 10 pastor at 10 anak nito ang matatayo. 3 yung babae na pastora at 7 na lalaki na pastor. Kaya kami naman ang chairman at ang presidente dito sa church na ito, nagkakasama kami kahit saan. Kami po kung saan palaboy-laboy. Kami nagbibisita, ganun lang. Nag-empower, ganun. Nagpapalakasan. At yun, ang pinakamaganda, ito yung isa kong dream din bilang leader dito.
magkakaroon talaga ng church planting. Yan po yung panalangin ko, church planting. Kaya nawa magtulungan tayo sa mga panalangin kahit sa isip natin. Ganon gagawin natin. Nanawa every first Sunday, ang church na ito, punong-puno na ito hanggang sa labas. Yan. Kaya sabi ko sa Umingan, first Sunday, pilitin ninyo kasi pasusunduin ko kayo. Sana masipag pa rin yung magsusundo. Yan. At makarating sila ng first Sunday dito at yung mga iba pang simbahan na gusto nilang makipagsamba, makipagpuri sa Diyos, lalo ang communion first Sunday. Kaya salamat sa buhay sa lahat po ng nanalangin sa Umingan. Panalangin po natin yung sa Umingan. Nawa luwin ng Panginoon. Ito yung unang-una o binamano na binuksan ng Panginoon. Sana kung makikita nila ang apoy ng PHWMI, ang sword na yan, sana lahat masasakop na. Maging ang buong Umingan, Pangasinan, makikilala ang New Heart Worldwide Ministries Incorporated. So nagbibilang tayo. Kaya sabi ni Bishop Molina, ang sabi niya, ang panahon ngayon, pag kukunin ko, sabi niya, yung ABCD, nasa XY na tayo. Kaya malapit na ang N. So pagbalik ni Yesu Cristo. Kaya kung tinitingnan natin, talagang pasama ng pasama. Pero mas lalo naman tayo sana umapoy. Parang sa hindi sayang yung buhay natin, nakalaan yung buhay na walang hanggan. Amen? So palakpakan tayo tiyapon. Gusto kong makita yung mga ngiti sa inyo pong mga labi. Dahil kanina nung tumayo po ako for testimony, newa man nakaisam. Amen. This is the day that the Lord has made. At kapag si Lord ang iyong katagpo ngayong araw, bawal ang nakasimangot. Amen? Ayan. This song, may gusto lang po akong sabihin sa inyo about this first praise na kakantahin po natin. Kapag sinabi ni Lord, sinabi niya. Amen? Pag sinabi niya, I will provide for you, sinabi niya. I will sustain you, sinabi niya. But, tayo mga tao, minsan nalilimitahan tayo because of what we see. Because of the problem na nasa harap natin. And that's the time that you will look to the character of the Lord. Is He willing to provide? Is He trustworthy? Kung kilala mo ang Diyos mo, ang sinabi niya. Amen? Amen! Hallelujah! Salita, Panginoon.
much, much deeper within. You're the way things appear. You're looking into my heart. When the music fades, all is stripped away, and I simply come.
all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It will always be about you, God. One thing that the Lord is asking us right now is that, child, do you love me? Come on, tanungin po natin yun sa ating isip. Do I love God?
love you, Lord. And really mean it. I love you, Lord. Minsan pa po, I love you, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Nga nagdakkel, di ayat ni Kristo, ayat na amin na tao, di grasya nga aglablabunan tayo, magnagtuloy sa sino, nga mamati ti Diyos ako, bidaton mo ay takaragwan, kanday tapusong. Umay kayo, kat padasan nyo, araman kayat ni Kristo, ay sotol panakaispal mo, malipot bantay, jay kalbaryo, kapot parabol nga ni Jesus, at danrato, daytoy puso, napakawangitan, tibasol mo, kan tibasol ko. Umay kayo, at susurot tayo, magsilbi, iti ako, tanay tati kasayatan, marami din amin na tao, di mong talyawan, kimalikudan, pagtuloy ka lang, pudno nga dalan, sa oray kat, pasitin nga ang daw, umaiton ti ako. Sa oray kat, pasitin nga ang daw, umaiton ti ako. Yes, 3,000 kapsat. Medyo malalim yung mata. Dahil napagod at napuyat. Nag-review pa. Kaya salamat sa mga buhay, mga anak ng Diyos, kasi tayo magtutulungan. Sana i-release pa ng Panginoon ng maraming patayo at magsasalita at magbabahagi o magpipreach sa salita ng Panginoon. Sana sa first Sunday ay tayo po excited kasi ang revelation kaya ng Panginoon sa habang sa devotion ay kailangan na maraming magte-testify sa first Sunday. At alam ko, ihanda ng Panginoon yan dahil kahit tayo sasamba hanggang hapon ay walang hadlang. Amen? Parang nalungkot kayo. Pag sinabi ng Panginoon hanggang alas 3 ng hapon, Amen? Amen! Parang pagkatanti hapon tayo hapon, iti anak iti Diyos nga mangitad ng iti tinapay iti biyag na espiritual. Ang sabali ni Sister Beverly Agustin. Nalipata ko din may katrong ako dito na. Tunay ako nga iti boses ken iti mata talaga may suwit iti nira iti kabusong kakabsat. So 2 nights na po na talagang hindi pa ako nakakatulog dahil sa ubo at sipon. Pero sabi ko, Lord, hindi ito ang hadlang para hindi ko magawa ang leading mo na gawin ang iyong mga salita. So, ating pong tema sa umagang ito ay The Holy Spirit Lead Us. Na makikita po natin sa John chapter 16 verse 13. Yan, ating pong basahin. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Amen. So, napakaganda po ng versikulong iyan na andyan po mismo. Sinasabi niya ang katotohanan na hindi mismo ang sarili na Espiritu Santo, kundi mismo yung maririnig na Espiritu Santo at yung bibig kasi niya. Meron pa po mga supporting verse po dito, pwede po natin buksan sa Hebrew chapter 3 verse 7. Magaganda po itong mga versikulong ito. It's all about Holy Spirit. Sabi niya dito, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo.
Pwedeng sa English, Sister Charmaine. Maganda yung pagkakaano kasi niya pagka sa English. Ayan. Ayun. Therefore, as the Holy Spirit says today, if you will hear His voice. And sa Revelation chapter 2, verse 7. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. And John chapter 10, verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ayan. So, napakaganda po. Tunay nga po na pag sinabi ni Pastor, "Psst! Pipay!" Maririnig agad ng aso. Alam niya kung anong pangalan niya, alam niya ang boses ng amo niya. Ganyan din po ang boses ng Diyos sa'yo. Kung ang sheep ay nawawala, isang kapatid nila, hahanapin niya ng ama. At kung ang boses ng ama, narinig nito, susundan niya kung nasaan ito. Pero kung ang boses ni Mira ang marinig aba-aba, hindi yan lalapit. Bakit? Iba ang boses eh. Ganun din po ang boses ng Diyos. Pag sinabi niya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kaya naman, kung ang amo alam ng boses niya, alam din nung, ay kinakakuan na, umasidad kay Kuana. Kaya naman, meron po tayong tatlong susi na dito po natin malalaman kung papaano maririnig natin ang boses ng ating Diyos. Tatlo pong boses yan. Hindi po boses ng bakla o tumboy, lalaki o babae, nundi kat boses is the Espiritu Santo, nga awan iti makadengeg, nundi kat Espiritu Santo, ket Spirit to Spirit. Maririnig po natin ito, itong tatlong susi na ito. 3 keys to hear the voice of the Holy Spirit. Number 1, focus on God's Word. So, pamagitan po ng salita ng Diyos, dito natin maririnig ang kanyang boses. Bible provides the vocabulary and framework na for the spirit of voices, itiya po. Ito po ang tutulong to align our heart and mind with divine truth na makikita po natin sa Isaiah chapter 8 verse 20. To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. So, eto po, yung versikulong yan, dito po natin makikita na according po sa salita ng Diyos, dito po bawat isa magliliwanag sa pamamagitan po ng pagtitestimony natin at dito po malalaman na nananatili ang salita ng Diyos sa buhay natin at sa pag-i-speak ng word ng Diyos, Espiritu Santo niya, the message andoon na pupunta sa ating pusong isipan at mag-a-align po ito sa katotohanan. This verse, Holy Spirit message will always align with establish the Word of God. Dito po ang connection ng bawat Kristiyano to align the relationship between you and God. Babaan iti panag-focus mo iti sasao iti apo. Amen. Kailangan din po natin i-train ang ating spiritual ear. So pamagitan po ng pag-focus natin ng salita ng Diyos, syempre pag nagsasalita o nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, ito po ba ay binabasa lang natin o hindi po natin mineditate? Mineditate ba natin? Pinapakinggan ba natin kung anong sinasabi din ng Diyos sa'yo? Kasi once na binabasa mo ang salita niya, kinakausap ka na niyan ni Lord. Totoo yun. Sino pong naniniwala doon? Na once na binabasa mo ang salita niya, kinakausap ka na niya. Pero how? Paano?
kailangan na praktisin o i-train mo ang spiritual ear mo. Eto, physical. No, apat na nga yung kasta talapayan mo, di mo marik na nasakit. Spiritual ay physical ear po yan. Nararamdaman yan, may senses po yan. Mararamdaman mo, pagka ganyan nila, aray, nasasaktan. Pero ang sinasabi po dito, spiritual ear. Ito po ay hindi nakikita, kundi ito po ay hindi mo nakikita pero nakakarinig. Spiritual. Kung paano po ito? Sa pagbabasa mo ng salita niya by meditating on Scripture. Meditating on Scripture. Kailangan na sa pagbabasa mo, doon pa nga lang sa in the beginning, di ba? Doon sa Genesis, doon pa lang, i-meditate mo na yon paano ginawa ang Diyos sa altong mundo. Pag i-meditate mo pa lang doon ipapakita ng Diyos at ipaparinig niya kung gaano maganda at kung gaano, kabuti ang Diyos, kung paano niya create ang mundong ito. Meditating on Scripture. Kailangan you train your spiritual senses to recognize and differentiate the Spirit's voice from other influences. Tingnan po natin sa John chapter 14 verse 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Amen. Holy Spirit po ang patuloy na sumusulot kada tayo. Ang Espiritu Santo ng Diyos ay patuloy na nangungusap sa bawat isa sa pamamagitan po ng pagmimeditate ninyo ng salita ng Diyos. Amen. Sino po ang nagbabasa kahit once a week? Sa Sautiya po. Once a week na yun hindi na everyday pa yun. Nilas ko na. Once a week. Kahit po sa application po natin sa cellphone. Kung wala po kayong Biblia, pwede po kayong mag-download ng application Bible. Pwede po kayong magbasa doon. Huwag niyo po nga hayaan hindi kayo makakapagbasa. Kasi eto po, ang connection natin sa Diyos para marinig mo siya. In Isaiah chapter 30 verse 21, your ears shall hear a word behind you, saying, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. Your ears shall hear a word behind you, kunana. Ayan, tikayat na nga sa uwing kakabsat. Dahito nga napayag, haan nga na physical nga napayag, ti bangbanggitan na doon, ti na spiritual nga napayag tayo kakabsat. Nga kailangan, ito po yung way para alamin natin kung saan tayo tatahak sa tamang tahak ng Diyos. Kung ito po ba ay tama ka pa pupunta sa left or right. Kailangan po na ma-recognize mo, kailangan na ma-differentiate mo kung ito ba ay spirit ng voice it is spirito. So kailangan po na sa pagbubulay-bulay po na kanyang salita at sa paulit-ulit po na sa kanyang salita andoon na babasahin po natin ito at tinitilihin na maiintindihan po natin ito sa pamagitan po ng Espiritu Santo ng Diyos. Hindi po pwedeng basahin mo lang ito, hindi mo ito maiintindihan. No, ang nakakailig ng Espiritu Santo. Kung sa school, napakadaling magbasa. Amen? Madaling magbasa sa school. Pero kasi, ang salita ng buhay, ang Biblia, ay hindi po ito basta-basta. Hindi mo ito maririnig ang boses ng Diyos at hindi mo maiintindihan kung hindi ka ililid ng Espiritu Santo. So, kailangan po na through Spirit to Spirit ang mag-uusap po dyan. Without meditating, you can't understand the Scriptures say. Amen. Kaya napaka-importante po ang pag-meditate. Kaya nga lagi sinasabi ni Pastor Chris,
na minimeditate niya every time na nagbabasa siya ng bersikulo. Minimeditate niya yan kung kinakailangan ulit-ulitin mong basahin para maintindihan mo, ulit-ulitin mo at sabihin mo, Lord, i-guide mo ako. So pamamagitan na yung Espiritu Santo, maiintindihan ko kung anong ibig sabihin ng iyong salita. Amen. So, at sa pamamagitan po nito, masusubukan mo kung paano ang pagtuturo ng Espiritu Santo sa iyo para mapakinggan ang sinasabi nito sa iyo. Kailangan buksan mo ang spiritual ear mo to hear the voice of the Holy Spirit. Ano po ang key para po mabuksan po ang spiritual ear po natin kung nakikinig po kayo? Ano po? One word lang po yun, yung sinabi ko kanina. One word. Wala, nakaturog dan. Pupunta kami na. One word lang po yun. To open our spiritual ear is what? Meditation. Amen? Meditating the Word of God. Diyan po magbubukas ang spiritual ear po natin. Hindi yan magbubukas kung tibungang at tingiwat idinamay mo, magmagad mo ka na yun, ang kailangan di meditationan, no? Isa sa uwi niya po, kailangan meditate mo, tapos lumangod mo, iti voice na. So magkaiba po yun. Pag sinabing kumain ka na, wait lang, wait. Oh, napigsa na pagdangag mo, di ba? Kanain mo, wait. Kunanan na hindi magmagad tinanay, titatay, nakagayab da. No? But the voice of the spiritual ear po natin, hindi mo masasabing wait yan. Until hindi mo minideditate yan ang salita ng Diyos, hindi mo maaantay ang voice of the Holy Spirit. Amen. Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang mga salita, diyan po magsisimula para mabuksan ang spiritual na pagdinig at malalaman mo kung ano ang mensahe ng Diyos sa'yo. Amen. 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 Hindi kailangan ng discerning. Hindi kailangan ni pastor. Mismo ikaw, sasabihin ng Diyos ang mensahe sa iyo through you. Ano way? To open your spiritual ear to hear the voice and the message of God. Amen. Hindi na kailangan pang, Sister Lynn, kita ang mga niya mensahe, di ako nanyakan. You have a right way na tinuturo ng Diyos ngayon to open your spiritual ear to hear the voice of God. Amen. Kaya nga, doon pangalan po nitong church natin, the voice of triumph. Pero bakit? Dumaan na tayo doon. Dito na tayo sa pure heart ngayon. Kasi, alam ko lang, bawat narito, alam na nilang paano buksan ang spiritual ear nila to hear the voice of God. To hear the voice of the Holy Spirit. And now, this is the pure heart na kailangan natin gawin. So, ito po ay paalala lamang to remind us na lagi po sana natin buksan ang spiritual ear po natin para andoon na marinig natin ang salita, ay marinig natin ang boses ng Diyos pamagitan ng pag-meditate natin ng kanyang salita. Train your spiritual ear by meditating the Word of God. Reinforce understanding. Dito po sa focus on God's Word, andyan po ang train your spiritual ear, at ngayon po ay reinforce understanding. Ano po ba ang ibig pong sabihin nito? Reinforce understanding. Strengthening. Amen? Support. Andoon, napalakasin natin. O nandiyan yung suportahan natin. The Holy Spirit uses the Scripture. Tatlo, ay kung gaano na nagbabasa ka ng salita ng Diyos at binuksan mo ang spiritual ear mo, nandiyan yung bibigyan ka ng kalakasan ng Diyos at kaya mong suportahan ito sa pamagitan ng pagdefensa sa kanyang mga salita at ito ay magiging echo sa buhay mo. Ibig kong sabihin, kung ito ay nagawa mo sa buhay mo, magiging echo sa iba at makikita nila ang katotohanan at aura ng Diyos sa buhay mo. Sa pamamagitan po, the voice of the Holy Spirit, maririnig nila sa pamamagitan ng iyong panalangin
magiging pagpapala ka sa kanila. And this is the reinforced understanding. Kailangan maintindihan po natin na ito po ay kailangan natin ma-ensure at maibigay yung suporta sa salita ng Diyos. At ito naman po ay binibigay ng Diyos, His guidance and consistent with us. Na nandoon po sa kanyang mga salita. Kailangan din po natin the Holy Spirit andoon na sa pamagitan po ng the more na ikaw ay nagbabasa sa kanyang mga salita, the more na pinapakinggan mo ang boses ng Diyos, doon na lumalakas ang Espiritu Santo sa buhay mo. Alam niyo po ba, napakalaking impluensya ang devotion every night. Diyan po ako lumalakas. Kahit malakas ang bagyo, mas malakas ang paa ko. Kahit nakaapak ng palaka o anong paman, okay lang, basta makapasok ako sa simbahang ito. Dahil ito ang kalakasan ng isang Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise God! Kanya naman sabi niya, strengthening. Amen? Na kailangan natin maintindihan, kailangan natin suportahan ang Espiritu ng Diyos para andoon na marinig natin ito araw at gabi. Amen? The Holy Spirit is strengthening more of God's written word. Kunana. And number one, focus on God's word. Number two is practice silence and stillness. Amen. Ito po, kailangan na practicein natin yung personal na mag-alone tayo. Ibig ko pong sabihin, maglaan po tayo ng oras na tayo lamang at ang Diyos. Kung sample po, personal devotion, sa isang araw, maglaan ka kahit isang oras. Or, pagka wala kang time mula umaga hanggang hapon, pwede bago ka matulog. Kahit bigyan mo siya lang ng isang oras, o kung mahaba na sa'yo yun, 30 minutes mo, para lang mabigyan mo ng oras ang Diyos. Kaya po ba yun? O hindi? Kaya? Alanganin mo, Jamie niyo. Kaya po ba? Lalo-lalo na sa mga laging pagod sa trabaho, laging pagod sa trabaho ng loob ng bahay. Kaya niyo po ba magsakripisyo kahit 30 minutes or 1 hour? Ito po ay pagprapractice po ng Diyos sa atin para magigyan po natin ng oras ang Diyos na mayroong wala tayong maririnig kundi ang boses lang ng Diyos. Hindi mo maririnig pag nagpipray ka, tapos ang ingay-ingay ng kapaligiran mo, magmugmo ka din. Haan? Walang konsentrasyon. Hindi mo may concentrate kasi meron kang naririnig. Pakune? Pakune? Tita, pakune? Pakune? Magmugmo. No? Tumi? Ayan. Kailangan, pag alam nyo na wala nang maingay, tulog na ang mga bata, wala nang mag-iistorbo sa'yo, pumasok ka sa room, at doon, bibigyan mo ng quiet time ang Diyos. Practice silence and stillness. Nandoon yung stand firm. Ibibigay mo ang oras mo, yung 30 minutes na yon, kahit anong mangyari. Dapat ito magiging anyalaga na natin yan, mandatory sa buhay mo. Pagod ka man o hindi, busy ka man o hindi, kailangan ibibigay ko yung isang oras ko para sa Diyos. Kaya niyo po ba yun? Makakapagbigay pa rin ako ng quiet time ko sa Diyos. Kaya niyo po ba yun? Nawa nun. May isa lang ng nagkunsa. Kaya niyo yan. Kasi, nandito na po tayo sa Revelation. Tinuturuan tayo ng Diyos para andoon na marinig natin ang kanyang boses sa pamamagitan ng quiet place. Hindi po pwedeng lagi tayong magkakadikit-dikit. Kasi time na meron kang kailangang itanong sa Diyos, hindi mo alam ang kasagutan nito. Kung hindi mo gagawin ang mga kina ito, hindi mo maririnig ang boses ng Diyos. Kaya naman in Psalms chapter 46 verse 10, ating pong basahin. Be still
and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Be still. So, yung pong salita ng Diyos na yan, sabi niya, kailangan na ano? Ayan di Tagalog di still? Manatili. Oh, manatili. Kaya sabi niya, practicein ninyong manatili sa inyong buhay ang quiet time para sa Diyos. Practice silence and stillness. In 1 King chapter 19 verse 11 to 12. First King, ayan. 19. First King 19, 11 to 12. Then he said, Go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind on earth, earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Verse 12. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still, small voice. Amen. Amen. Wala sa earthquake, wala sa wind. Ano pa? Ano pang sinabi niya dyan? Wala sa fire, kundi ano? The fire, sabi niya, still a small voice. So, napaka-importante pong marinig natin ang boses ng Diyos pamagitan po ng Espiritu Santo niya. Amen. Kasi sa Old Testament ni Moises, timog itiya po yung fire. Pero ano po ba naririnig niya? Boses. Boses pa rin. So, eto po, sabi niya ng Diyos, hindi sa halaman, katungtungan ti halaman, apo, ano di problema? It is not the flower. Ang katawan na tuloy. Apang ka dito eh. Walang manin, apo. Hindi rin. Pero ang ibig kong sabihin, sabi ng Diyos, kahit saan ka pa, kahit nandun ka sa bundok, kahit nandun ka, naliligo, kung naka-open ang spiritual ear mo, nanatili ang boses, nanatili ang salita ng Diyos sa buhay mo, napakalakas ng Espiritu Santo sa buhay mo, nananatili ka sa personal devotion mo, kahit napakaliit na boses ng Diyos, maririnig at maririnig mo. Amen! Amen. Amen! Amen. Hallelujah! Kaya naman, eto po, kailangan natin i-minimize ang external distractions. Ano po ba yung mga distractions na yan? Cellphone. Nadaing. So, anong dapat gawin pag magpe-personal devotion, hindi po pwedeng katabi mo ang cellphone. Amore ka lang kasi apaw. Wala na. Itaak man, baka importante. Dala cellphone. Ituloy naman nagkararangan. Apo, ayan ko, nalipat ako niya ikagkararog ko. No. Pag sinabi ng Diyos, practice silence and stillness, kailangan meron din namang discipline. Kailangan na i-empty mo yung room na yun. Amen. Kasi yung room na yun ay para sa Diyos at ikaw lang. Hindi po pwedeng may gadget. Turning off your phone. Amen? At getting to a quiet and private place. Hindi po pwedeng alam nyo naman na ang tao ngayon kakambal, cellphone eh. Kahit mga anakis, cellphone ang kakambal. Minsan katabi na, sa ulo, nandyan, nagring-ring-ring. Amen? Pero ngayon tinuturuan tayo ng Diyos. Ito po ang way para marinig mo ang boses niya. Hindi na kailangan ng discerning. Kasi, pag ito nagawa mo, itong tatlong susi na to, maririnig mo ang boses ng Diyos. Alam niyo po, nung prayer and fasting namin ng Friday, may kanya-kanya sila ng mensahe ng Diyos. The voice of the Lord. Narinig nila mismo sa kanilang mga tenga. At meron sila isa-isa. Hindi ko alam kung ano mga yun, pero sila at ang Diyos lang nakakaalam. Narinig nila yun. Kaya naman, ito po ang binigay ng Diyos na mensahe sa oras na ito para
at tuturuan niya kayo ngayon kung paano i-open ang spiritual ear natin at maririnig natin ang kanyang boses. Cultivate spiritual disciplines like prayer and meditation to create space for God's speak. Kaya ito po yung sinasabi ko sa inyo, disiplina sa panalangin na hindi po pwede maistorbo. Kailangan, pag umupo ka na at close mo na yung pintuan, don't disturb. Kung nandiyan tisangwanan iti mo. Don't disturb. Pag pinaskil na nga diyan, doctor in. Una na. Awan tagtuktukan. Out ko na nagaya. So, awanan. Kailangan agpaskil kayo tikas ni Jen, tirong nyo. Tatlo ang moda. No, don't disturb ko na. Ibig sabihin, yun pa ay quiet time nyo ng Diyos. Quiet inner noise. Ayan. Quiet inner noise. Ano naman po yung inner noise na yan? Eh yung sinabi ko po sa inyo kanina, is external distraction. Ito po yung mga cellphone, yung mga ingay ng mga bata, yung mga nag-aaway dyan. Ayan po ang external distraction. Ito naman po ang inner noise. Ano naman po yung maingay? Is sa loob. Doubt. Ano? Doubt. Oh, ano pa? Fear. Yes? Oh. Yes? Recitation sa atin. Well, manungapuntos ka. Hindi. Much better na may sumasagot. Ibig sabihin nun, nakikinig. Amen. Active ang puso at isipan. Nandoon yung excitement para malaman kung ano ang mga dapat proseso at instruction ng Diyos. ng Diyos. Sa Kanya. Para andoon na matututunan niya kung anong mga step by step. Amen. Kaya naman yung mga sinagot nilang yon ay tama. Ayan po ang quiet inner noise ng mga tao na hindi po natin napapansin. Ayan po ang cause kung bakit hindi po natin mabibigyan ng oras ang Diyos. Yung quiet time na hinihingi niyang 30 minutes on 1 hour. Ayan po ang mga rason kung bakit minsan sa isang araw wala po tayong oras sa Kanya. Naglabak pa. Iyak tayo, Apo, hindi ko na kaya, Lord, hindi ko na kaya. Pero bakit? May mali. Iyak ka ng iyak. Hindi mo naman pinapakinggan yung salita ng Diyos, yung Holy Spirit, the voice of God. Hindi mo naman pinapakinggan. Kailangan na once na nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng anxiety, nagkaroon ka ng worry, nagkaroon ka ng takot, nandoon ka yung doubt, nandyan na lahat ng mga negatibo. Anong dapat mong gawin? Meditate. Yes. Go into your room, meditate the Word of God, and then pray, and dawatang itiyapo ng lukatan na, iti na espiritual nga lapayan mo, tapno ang manggag mo, noon niya, iti sagot na, iti suamin na problema. Amen. Kasi nung Friday po, nung nag-uusap po kami, nung sinabi ng Diyos, ang lahat, pakinggan ninyo ang salita niya. Sa mamagitan ng kanyang boses, maririnig nyo ang mensahe ng bawat isa. So that time po, lahat kami nakataas ang kamay. And then, kung hindi ka magpipay attention, ay malulugi ka. Hindi mo maririnig kung anong boses, hindi mo maririnig yung boses ng Diyos. Hindi mo maririnig kung anong mensahe niya sa'yo. Abay, todo kami mata na, magsilod nga to, maupo. Amen. So, praise God, victory. Lahat kami may mensahe. Narinig namin kung ano ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng aming spiritual ear. Kaya ito po ay challenge ng bawat isa. Gusto niyo po bang mabuksan ang spiritual ear ninyo? Sabihin niyo ng Amen. Amen. O ngayon, practicein niyo na. Dahil narinig niyo na ito, responsibilidad niyo yan para gawin ang 30 minutes or 1 hour para sa Diyos. Doon na ma-practice natin, hindi na kumpleto ang araw mo kung wala kang quiet time sa Diyos. Amen. Ito po, stillness also involves silencing internal distraction. Ayon yung mga sinabi ko po kanina. Hindi
po natin maririnig ang boses ng Espiritu Santo kung sa kaisipan po natin nandiyan lahat. Yung mga binanggit ko po kanina. So, before na tayo po ay magbigay ng quiet time sa Diyos, set aside everything. I-set aside natin ang cellphone, i-set aside natin ang problema, i-set aside natin ang lahat. Kasi pag inuna mo ang Diyos, susunod na lang ang lahat nangyari. Kasi pag sinabi niya, anak, ako nang bahala dyan. Paglabas mo ng room mo, tuwang-tuwa ka na. Bakit? Narinig mo ang boses ng Diyos eh. Siya na mismo ang nagsabi, ako nang bahala, anak. Oh, so ano? Yung pabili mo ng bigas, agit na yawat kanyang sa karibon. Amen. Kasi inuna mo eh, binigay mo yung oras mo para sa Kanya. Practice personal devotion in silent place every day. Ayan, i-practice po natin yan. At kung alam mo at ang nararamdaman mo lang nangungusap na sa iyo ang Diyos, keep it silence. Hayaan mo ng Espiritu Santo ng Diyos ang kikilos at magsasalita kung ano ang mga bagay-bagay na dapat mong gawin. Bagay na ipapagawa ng Diyos sa iyo. At yung oras na yan, ang Espiritu Santo para tulungan kang maabot ang mga plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kasi hindi rin po pwede na lagi po tayong nakasanggir kini pastor. Hindi rin po pwede lagi tayong nakasanggir, gente advisor tayo in spiritual. Kundi meron din po sana tayong personal. Amen. Personal na ikaw mismo ang gagawa. Ikaw ang Diyos. The voice of the Holy Spirit is always in us, but kailangan mo lang bigyan ng tahimik na lugar para marinig mo ito. Create a place to listen. Amen. Kung talagang maingay talaga sa bahay nyo, rumuha ka, apang kayo sa bali, na alam mo makakakonsentrate ka. Number 3, walk in obedience. To hear the voice of the Holy Spirit, number 1, is focus on God's Word. Number 2, practice silence and stillness. And number 3, walk in obedience. Ayan, ito po ay napaka-importante. Kung walang pag-uubay, hindi mo magagawa ang lahat ng yan. Kahit na sabi mo, na-practice mo na yung katahimikan, kung hindi ka naman nag-uubay kung anong papagawa ng Diyos sa'yo, useless. Amen? So obedience is very important. In John chapter 10, verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ayan. So, dyan pa lang po ay meron ng word na obedience. Ayan. Obedient followers of Jesus recognize His voice and andoon na maririnig niya. Maririnig ng mga anak niya kung ano yung boses ng Diyos sa kanya. In Galatians chapter 5 verse 25. Yan, 5:25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So, kung tayo po ay tinuturuan ng Diyos ng mamuhay na kasama niya, kailangan mamuhay tayo ng kagaya ni Kristo na mayroong pagsunod sa kanyang mga salita. Amen. At doon na lumakad tayo ng may pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. In Jeremiah chapter 7 verse 23. But this is what I commanded them, saying, obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people, and walk in all the ways that I have commanded you, that it may be well with you. Ayan. So, anya ti ko na itisa sa uwi tiya po, sabi niya, I commanded them, saying, obey my voice. Amen. So, ito po ay sinabi na mismo ng Diyos na kailangan nating sundan.
Ayan. Iti boses iti Apo. Kailangan alam mo kung paano mo ma-determine kung ito ba ay boses ni Satan o boses ni Lord. Ayun na ang tanong eh. Paano nga ba yun? Baka mamaya emosyon ko lang naman yun. Paano ko maririnig na yun ay boses ni Lord? Yun naman, ito po ay isang tanong. Paano ko nga pala maririnig? Baka mamaya yan, guni-guni ko lang. Tapos napunta sa isip ko. Di matinig, ti kapusor, tuwas na hapon nga na in-speak paningat mo, hana nga apo niya di kang panunutan. So, sa mind, hindi ka madadaya ni Satan. Kasi, pag in-speak mo lang yan, marinig niya, tsaka yan po, i-ano niya yung ano mo, apan namin na i-manipulate, data ka panunutan. So, kailangan, pag ang obedience, tinuturuan ka ng Diyos na lumakad, na andoon yung pagsunod sa Kanya, kailangan na maging aware ka, kailangan na nakabase ka pa rin sa Kanyang mga salita. Hindi po pwedeng sa bawat aksyon, bawat instruction at proseso, hindi nakaugma sa salita niya. Agtakakan no kuna nga ba't mong ititinapay, ba't mong matitinapay, ba't mong mitibato, ba't mong matibato. Adaw rin magana yung word of God. Wala, di ba? Ang sabi niya, pag binato ka ng bato, anong batuin mo? Anong pang bato mo? Naan, mali. Batuin mo ng pantisan! Oh, di ba? At least nabusog pa siya. Ibig ko pong sabihin, pag tayo ay lumakad sa pagsunod sa Diyos, kailangan mo ding tignan ang left and right mo. Kang way ang nilalakaran mo. Patuloy na ang salita ng Diyos ay mananatili sa iyong puso at patuloy na merong kalma, patuloy na in the quiet time of the Lord, doon mo maririnig ang boses niya at doon mo malalaman na ito ay totoo. Kasi ang puso't isipan natin kailangang sagrado yan na hindi mapapasok ng kaaway. Yield to the Spirit's lead. Ano pong ibig sabihin nito? Yield to the Spirit's lead. Giving in. Amen? Other word po noon is giving in the Spirit's lead. Kailangan obeying the Holy Spirit, promptings and yielding. So, kailangan po na sa ating pong pag-obey ng Espiritu Santo, ito po ay ipinapahiwatig. At ito po ay ang pagbibigay ng Diyos ng instruction to help unlock clarity and enable you to hear the next step in God's plan. Amen. Ibig ko mong sabihin, mga kapatid, andoon na sa pamamagitan po ng pagsunod mo ng sinasabi ng Diyos sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, andoon na ibibigay niya na ang Diyos ang lahat ng instruction na dapat mong gawin, na yung mga bagay-bagay na hindi na ibibigay sa iyo, na nandoon na nakatago o nandoon na nakapadlak itibiyag mo, andoon na iya-unlock ng Diyos. To give that clarification, nandoon na ipaparinig ng Diyos kung ano ang next step na gagawin mo in God's plan. So, kailangan po na ito po ay napaka-importante ng Espiritu Santo ay andoon na ma-determine natin kung ito po ba ay nanggagaling sa Kanya o hindi. To open up God's plan to us. Amen. Ang pag-obey, hindi po natin magagawa yan kung wala po ang leading ng Holy Spirit. Amen. Pwede ka namang sumunod pag sinabi ni Pastor, ay, Sister Shebe, agala ka man tipintur, tagpintur ka ti simbahan. Hindi na, pinturahan natin. Madali lang gawin, di po ba? Madali lang gawin yan. Kasi meron yung pagsunod. Kasi nandoon yung love. Nandoon yung pagrespeto. In spiritual life, pag-obedience na sinasabing word sa ating ng Diyos, tayo
tayo ay lumalakad sa pagsunod sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi tayo pwedeng lumakad sa left or right nang wala ang Espiritu Santo. Bakit? Mahuhulog ka. Mahuhulog ka. Mahuhulog at mahuhulog ka. Kasi wala yung leading. Wala yung leading eh. Walang maglilid sa'yo. Siyempre, tenga lang ang the voice of the Lord lang ang maririnig mo dyan. Hindi naman mata ang nakakarinig. Ang mata ang nakakakita. So, hear the voice of the Lord. Hear the voice of the Holy Spirit. So, kailangan, pag ito nabuksan, kailangan merong obedience sa'yo. So, ang ibig kong sabihin mga kapatid, so ang dapat gawin po natin ngayon, always read the Word of God. Kailangan magkaroon ng quiet time sa Diyos para to open our spiritual life, spiritual ear, kako. And andoon na masundan natin ang pagsunod sa Diyos. Hayaan mong ibigay mo ang puso mo at sumunod ka sa sinasabi ng Espiritu Santo ng Diyos. Amen. At masusundan natin ang tamang plano ng Diyos sa buhay natin. Ayan, so malapit na po, isang ano na lang po. Create a clear channel. Sa pamagitan po ng paglakad natin at pagsunod natin sa Diyos bilang pag-obey natin sa Kanya, kailangan mag-create tayo ng clear channel. Channel 10, Channel 3, TV Plus. Anong channel ka? Saan na si Mother? Anong channel mo, Mother? YouTube. Channel 10. Cross versus cross. FMK. Kung gaano tayo nakaka-excite manood yung mga dramatic dyan ng mga teleserye, ipag-create din naman po tayo ng sarili nating channel sa Diyos. Kung paano pag-obey natin ang pagsunod sa Kanya, this is the time to create a clear channel to the Lord. Obedience aligns your life with righteousness, which create a clear and unobstructed channel for the Holy Spirit guidance and direction. So ano po yung sinabi ko, mga kapatid? Ano po yung clear channel natin? Yung sinabi ko po, channel 10 ko na yung ano po yung channel natin sa Diyos? Amo na ni Pastor Chris. Ano tayo? Sinabi ko na, hindi kayo talaga narinig. Mabisit kayo niya. Dapat isang namin Gina eh. Nasirit ko. Kape. Kape. Sirit. Alam niyo po, to create a clear channel sa Diyos. Kung dito sa mundo ay channel 3, channel 10, magkakaroon tayo ng clear channel na hindi na kailangan ng indoor and outdoor antenna. Hindi rin kailangan ng wifi o internet. Ano lang ang dapat mong gawin? Nasa sayo na yan. Ano yun? One word. Prayer. Starting letter O. Obedience. Oh, di ba? Nag-training kayo? Obedience. Yan po ang signal mo sa Diyos. To create a clear channel. Makikita mo ang vision, mission, plan of God into your life. Babaan din na clear channel ngayon. Taditiya po, hindi pa nag-obey, hindi suamin. Nga, kaya't naarami, hindi pa nabiyag mo. Obedience aligns your life with righteousness, which creates a clear, unobstructed channel for the Holy Spirit that guides you and direct you. Amen! Kaya naman obedience, isa sa mga daan ng Diyos para linisan, tanggalin ang mga nakabara sa buhay natin. Without obedience, awan, nga ka. Walang direksyon ang buhay mo kasi nagbangad ka. Pag sinabi niya, hanggang aglaban, nagsimba ka pa, ito na tiapo. Hanap ko, kasi labot ako, sa timbala ako, kano sumagot ako. O, di na ako, be wise in our time. Pag sinabi ni Lord, gawin mo. Kasi siya nang bahala. Pagdating mo na washing aji yun, na dryer pa yun, nakasampa yun. Namati kaya? Ganun lang nyo. It's amazing. Pag yun po, sundin nyo lang
lang ako, sabi ng Diyos. Ako nang bahala, lahat ng utang mo. Oh. Totoo po yan. If you create a clear channel to the Lord, susunod na lang ang lahat ng yan. Kasi meron ka ng word na obedience sa puso mo. Amen. Pag sinabi ni Sister Annalyn, susunduin ko si Sister. Oh, nag-obey siya kasi sabi ni Lord, sunduin mo na si Sister na pinsan mo maganda. Susunduin niya yan kasi nag-obey siya eh. Kasi yun ang nililig ng Espiritu Santo sa kanya. So, apan na nga, sinundo. Ganun po. Obedience, one of the most very important to those who love God. Sino pong nagmamahal sa Diyos? Sabi ng hallelujah! Sino nagmamahal sa Diyos? Palakpakan mo ang buhay ng Diyos. Amen. To those who love God. Because this is the perfect channel to do His will. Amen. Kung iba ang channel mo, kutong-kutong, tutas mo. Kung hindi clear channel yan, damagam na kaabay mo, sister, brother, anya ti channel na nita kung ngay TV ti apo mo. Channel din, Cruz versus Cruz, sa kadalakaw. Joke lang ah. Joke lang ang mga tamaan, kumain ng pagisal na lang. Kaya naman po Lord, kaya naman mga kapatid, sabi ko, Lord, kung gaano kami ay addict sa cellphone, nanonood sa YouTube, yan, nanonood sa TV, kailangan din pa rin namin magkaroon din ng clear channel sa iyo sa pamagitan ng pagsunod. Cultivate a sensitive spirit. In Romans chapter 8 verse 14, ayan, malapit na po tayo. Romans 8:14. For as many us are led by the Spirit of God, these are sons of God. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. So lahat ng mga nagpapalit iti Espiritu Santo, isuda iti anak iti apo. So ti leading mo, kat leading ni best friend mo, ti leading mo, kat mapangkajay mo, kas jay, unang timol, kaysa ti simbahan, nakatama leading ti Holy Spirit ta jay. Amen. Hanga leading ti Holy Spirit ta jay, niya, leading na eh. Leading ni Magic Moon. Ito po ay practical na situation na sinasabi ko po sa inyo. In spiritual life po natin, if God lead you to go in the church, lead you to evangelize the Word of God, go. Amen. Obedience. Laging ito ang sinasabi ng Diyos sa lahat ng warriors. Ito, ang Diyos nag-reveal pag sinabi niyang go. Alakot, apang kami na, ore ni Pastor Chris, nakasurpan. Apang kami lang ta, ore matisipan, nagkutsi kami, nag-tricycle kami. Alapang kami lang ta, obedience kami, nag-go kami lang ta, apay na, nakatimapang on. Nalapang kami, pumunta po kami doon. So, obedience is very important. Bakit? Pag sinabi ni Lord na go, pumunta na kayo. Bakit? Hindi mo na may babalik yung oras. Kasi pag sinabi niyang go, asap yun, pumunta na kayo. Kasi pag hindi ka pa pumunta at inutusan ka ni Lord, ay kita yung nangyari. Yung pinag-pray po namin. Oh, kung hindi kami pumunta that day, natigok, ngahan na na-accept itiyapo. So, every seconds, every minute, it is very important to obey God. Kaya naman kailangan obedience ko na itiya po. Haan nga natangkan ti uno. You need a clear channel to align your life to the Lord. By constantly obeying you, develop a sensitive spirit that is more atun sa atin. Mabuksan sa Tagalog. Mabuksan yung sensitibong spirit natin para marinig po natin yung boses ng Diyos. Kagaya ng isang halaman po, di po ba yung halaman para mas lalo siyang uusbong, mas maganda yung paglaki niya? Kailangan po natin kinukultivate yan. Lalo na nagtudo, tapos yung ano niya, yung soil, bumaba na siya,
Kung sa school nga, di ba, kinukultivate nila yan, tinataas nila yung mga soil niya para maganda yung pagtubo niya, maganda yung paglaki niya. Ganyan po tayo. Kagaya ng isang halaman na the more na kinukultivate mo ito, lalong nagiging maganda ang pag-usbong at paglaki nito. So the more you cultivate, the more na kinukultivate mo yung nagiging sensitibo, yung espiritu ng Diyos sa'yo, ganun, the more na nare-realize mo, nagmamature ka na spiritually. Alam mo yung pag nakarinig ka ng Espanyol na word, tawaran, wala na ay. Parang ay, kung na nila payang ko, kung na ay, agbusong ka. Kasi, nakukultivate ka na everyday. The more na nakukultivate, nandoon nga, the more nagiging sensitive ka na. So sabi mo, nabot na dyan, nagsiguro na yan, tinapayagan. Sigamat ka rin, pamilya ka din dyan. Wala naman na. Mangang kumalan. So doon mo malalaman na ikaw ay nagre-level up na. Doon mo nalalaman na in spiritual life mo, nagre-level up ka na at nagiging sensitibo ka na sa lahat ng mga negatibong naririnig mo at nakikita mo. Kaya patuloy na ating pagsunod sa Diyos, lalong-lalong lumalawak at nagiging malapit tayo sa Kanya. At lalo natin mauunawaan at maiintindihan kung paano ang pagsunod sa Kanya ang doon na ililid niya sa pamagitan ng Kanyang boses sa ating tenga at maririnig mo yan lagi. Kung magagawa mo yung tatlong ito. Kasi hindi ko rin po sinasabi na ang tatlong ito ay nagawa ko na dahil ako mismo na ang Espiritu Santo ang siyang nagsulat nito, ang siyang nag-lead nito. Ako din po ay sinesermonan ko din po ang sarili ko na kailangan ko din po mag-create ng clear channel ko to align my obedience to the Lord. Na magkaroon po ako ng quiet time din sa Diyos. Lalong-lalo na po, meron akong awawin na 2 batang mamabait. Kita po ko niya? Mamay! Amen. So, sabi ko, Lord, ito po ay hindi para sa kanila, kundi para din sa akin. Lahat kami para sa akin. To remind us. Kaya naman, these 3 keys to hear the voice of the Holy Spirit ay ating ipasamuhay at gawin na ngayon. Amen. Sino po mag-u-obey na gawin na po itong tatlong ito? Amen. Hindi po ako ang pinagsagutan po ninyo yan, kundi ang Diyos. Kahit pagod ka, kahit marami kang ginagawa, itry mo. Tingnan mo, pag ito nagawa mo, hahanap-hanapin mo na hindi kompleto ang araw mo pag hindi mo nabigyan ng oras ang Diyos. Kung gaano ang cellphone mo nawawala, hanap pa dito, hanap doon, ganun din po sana ka-importansya para hanapin mo ang place and quiet time para sa Diyos at gawin mo ang para sa Kanya. Hindi lamang nakinig ka, amen? Pinakinggan mo ang salita ng ito. Pinakinggan mo ito. Alam mo ba, active ka, narinig mo ngayon, paglabas mo dito sa church na to, sana po walang nakalimot. Kundi gawin po natin ito sa ating mga buhay. Gawin na natin because the days are evil. Amen. Gawin na natin ito bilang isang warrior ng Diyos, isang anak ng Diyos. Ito po ay pinapagawa niya para sa atin. Para marinig natin ang boses niya at hindi na kailangan ang discerning, hindi na kailangan pa para tawagin ang iba, kundi ikaw at ang Diyos lamang. Maririnig mo na ang boses niya. Kaya naman, this is the right time to do na andoon na kung gusto mong masundan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Patuloy na tuturuan ka, kakausapin ka na Espiritu Santo at gawin mo ito right now. Amen. Kaya naman, ito pong tatlong ito ay ating pong panghawakan na kung gaano po na yung sermon po ng last Sunday about this revelation, kung gaano na pinapakita ng Diyos ang pagbalik niya rito, sana before na bumalik ang Diyos, magagawa na po natin ang mga tatlong susing ito. Kaya naman, hinihiling ko po na tayo lahat na ay tumayo.